presentation mga kapatid. Praise the Lord. At yung iba ay hindi pa nakarating dahil baha daw. Ayan, bumalik yung iba. Hindi kaya ng yung ano bang tawag doon, yung isasakay yung motor. Ay, hindi rin kaya ka? O hindi kaya, sobrang laki. Ayun nga sinabi ko na ako sa MacArthur ako dumaan, baha pa rin. So how much more dito kung dadaan dito? Sobrang laki ng baha, mga kapatid. Pero ganun pa man ay hindi po mahadlangan ang gawain ng Panginoon. Praise the Lord. At ang topic natin mga kapatid, continuation po ito doon po sa last Sunday natin. Amen? Bagamat ito ay medyo masela na topic mga kapatid, dahil dito ay talagang hindi natin maiwasan masasaktan tayo sa mensahe mga kapatid. Praise the Lord. Pero yun nga, ang sabi ng Biblia, hanggat ang isang buto ay hindi nabibiyak, hindi siya tutubo at lalago. Yun ang sabi mga kapatid. Praise the Lord. Kaya sa prayer ko nga, ito sa personal ko mga kapatid, palagi kong sinasambit, Lord, break me kung ano yung kalooban mo para ako ilalago. Pero of course, praise the Lord, hindi tayo naghahangad ng tawag dito, encouragement or appreciation. Napakaganda kasi sa isang Kristiyano na yung root niya hindi doon sa ministry. Okay? Paano ba yon? Yung pinagmula ng kalakasan mo, hindi sa kung anong bagay na nagawa mo, kundi doon sa Diyos na nagbigay ng buhay mo. Kasi pag ang kalakasan mo ay nasa ministry, nanggagaling, pag hindi ka ginamit, mawawala ka. Kaya, magtaka ka, bakit si kapatid na tumayo sa pulpito, ang tindi mangaral? Tapos nung nakaupo na, wala na. Bakit si brother nung nakatayo sa pulpito, nag-praise and worship, grabe ang talon. Halos abot sa kisame. Pero nung hindi siya nag-praise and worship, bakit ganun na lang pumapalakpak? Why? Dahil ang kanyang kalakasan ay nanggagaling doon sa ministry. Okay? Don't get me wrong, pero nangyayari ito sa lahat ng tao. Yes. Okay? Maging tayo man. Maging sa akin man. Kaya nga, marami akong testimony patungkol dyan mga kapatid. Tungkol dyan sa healing. Kaya for how many years na hindi talaga ako iniiwasan kong mag-pray ng may sakit. Dahil minsan, delikado rin yung mga kapatid na the gift of the Spirit ay delikado sa isang buhay ng tao kung walang fruit of the Spirit. It always partner yan mga kapatid. The 9 gifts of the Spirit and the fruit of the Spirit, which is the 9 elements. Kaya nga, tinawag tayo na gaya ng isang agila. Ang agila, mayroon siyang 9 feathers na malaki. Mantakin mo kung isa lang ang lilipad, lagapak yan. So, dito sa papag-aralan natin mga kapatid, lahat po dito ay applicable lahat sa atin. Ikaw man ay bata, baguhan, matagal na sa pananampalataya. Ito po ay swak po sa atin. Okay, doon tayo sa pinakauna bro. Yan ay pinakalas natin. Ha? Okay, tingnan mo nga yung pinakalas dyan. Baka yun ang ano. Diba siya eh? Yung title niya, partner. Yung may nakalagay partner. Sige lang, saglit lang naman to. Bibilisan ko lang. Yung pinakapunto lang yung wala nang paligoy-ligoy. Yung pinakapunto na mga kapatid, praise the Lord. Kasi limited lang yung oras natin. Meron? Nakita mo bro? Habang paparating pa rin yung iba. Praise the Lord. I-screenshot ko na lang bro para makita mo yung pagkasunod-sunod. Saglit lang tayo mga kapatid ha. Yan ako lang para yun.
Isend ko yung screenshot, bro. Isend ko yung screenshot tapos doon ka na lang ha? Okay, sige. Ito yung pagkasunod niya yung screenshot na sinasabi ko. Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon once again, mga kapatid. Hallelujah! And ito po yung continuation, yung sinabi ko na dati na aabangan natin, that is the approach. Okay? Nagagamit natin yon pag pupunta tayo ng evangelism. Ano kayang pwedeng sasabihin ko sa kanya? Okay? May mga times na kapag pupunta kami ng evangelism na baptism agad yung topic. May mga time na repentance, may mga time na nagsisimula kami sa faith talaga. Depende po kung kung anong klaseng tao ang kakaharapin natin. Yon, magkaibang topic rin yun, mga kapatid. Pero ngayon, dito po tayo sa pinaka-foundation na may build muna sa sarili natin. Gaya nung na-topic natin last time, na ang soul winning, this is the heartbeat and mind of God. So dalawa yun. Mind and heartbeat. Kumbaga sa utak, okay, sa isipan at sa puso, mga kapatid. Praise the Lord. So magpa-partner ito, hindi pwedeng lalago ka sa knowledge pero naging maliit yung puso mo. Okay? Doon nga sa subject namin sa theology, which is yun ang kung hindi naisip ko nga doon kung hindi ako mag-ingat dito, lalago nga yung understanding and knowledge. Pero wala kasing tinuturo doon patungkol sa sarili Ang finifeed doon sa klase namin, more on, tinatawag dito, more on knowledge. Kaya, hindi nakakapagtaka, marami ding nag-graduate sa theology na kayabangan na lang ang nangunguna, pero yung mercy, yung passion for souls ay nawawala. Yung awa, kaya minsan naging judgmental na lang, naging tawag dito, naging legalism, pero hindi na nasunod kung ano ba talaga, kung anong yung nasa puso ng Diyos. So this is the partnered with God, knowing your role in soul winning. Okay? So, sa soul winning, dapat alam natin kung saan tayo lulugar. Ito ba ay gawain ko or gawain ng Diyos? Ito bang part na ito ay kailangan ako ang gagawa or ito ay sa Diyos? Okay? Kasi dito, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, may mga tendency na kapag ginagawa natin yung bagay na dapat ang Diyos ang gagawa, kaya minsan nabibigatan tayo sa soul winning. Okay? Bakit? Tagal-tagal ko na dito, wala pang na-win na souls. Yes. Tapos kung may tumanggap man, pag isa, parang nakakapanghina pa, dapat marami. Yes. Kasi minsan, mga kapatid, di natin naiiwasan yan or di natin namamalayan na yung gawain ng Diyos ay ginagawa natin. Okay? So, sa soul winning, it always partner. Dapat hindi ka mag-isa doon. Meron kang partner na walang iba kundi ang Diyos po, mga kapatid. Ito po ang katotohanan. Tayo ay tagapaghatid lamang ng mensahe. Praise the Lord. Ang Diyos ang gumagawa ng conversion at transformation, mga kapatid. Praise the Lord. So, yun po ang pinakapangunahing mindset muna na malaman natin. Okay? Meron pong part si Lord, meron din pong part tayo. Conversion, hindi yan gawain natin. Okay? Yan po ay gawain ng Diyos. Ibig sabihin, kapag nangaral po tayo, mga kapatid, praise the Lord, hindi po natin pinipilit na sila ay magpabautismo, hallelujah, kundi yan po ay sa Diyos lamang. Okay? Of course, naintindihan ko yung iba na may conviction sila sa Diyos na kailangan mabaptize ito dahil emergency na. Halimbawa, dyan sa daan, masasagasaan na yung tao. Hinay-hinay, uy, tabi ka dyan. Papunta na yung sasakyan Anong gagawin mo? Pipilitin mo talaga ang hihilain. Of course, hindi naman tayo magiging bias. Case-to-case basis, mga kapatid. Depende po. Pero ang sinasabi ko dito is, ito ay depende po sa Panginoon. Okay, next slide tayo. Praise the Lord. Yan, ito yung
our mission is His power. Okay? Sa atin ay mission, pero yung kapangyarihan ay nanggagaling sa Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? The two sides of soul winning. We are partners with God, but not replacement of God. Huwag nating gawin yung bagay na gawain ng Diyos. Okay? Kaya maraming sumusuko sa soul winning dahil pag walang nabaptize, naghihina na sila. No, soul winning is not just about baptism. Yung nagtanim ka doon ng salita ng Diyos, that's part of a soul winning, mga kapatid. Kasi yung tinanim mo na salita, kapag sinisigurado mo na yung seed ay yung mismong salita ng Diyos at hindi mo sariling salita, sigurado tutubo at tutubo yan, mga kapatid, dahil ang salita ng Diyos kailanman ay hindi nalalanta. Kailanman ay hindi nawawalang kabuluhan, mga kapatid. Hindi po yan nabubulok, sabi ng Romans, mga kapatid. Talagang, sabi nga niya doon, although maraming interpretation doon, pero dito ako ipasok sa soul winning, binhing walang kasiraan. Sabi niya doon. Hindi nasisira yun. Once nagtanim ka, tutubo yan. Maraming mga times na tayo nagsoul winning na nag-preach ka sa isang church. Ay, si na baptize, nag-preach si Actually, it's not about that. Dahil yung buong congregation is nag-pray para sa kanya. That's part of a soul winning. Hindi tungkol sa preacher. Okay? Kailan ba ako unang nangaral dito? Thanksgiving? Sino yung mga nabaptize noon? Sila Sister Flor. Marami kang kasama noon? Opo, nandito sila. Glory to God. Hanggang ngayon, nagpapatuloy. Ilang taon na. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. It's not about the preacher. Kasi minsan, ang glory, nandun kasi nag-preach nun, kaya maraming baptize. Hindi po. Kasi bago pa pumunta si preacher, si pastor at kayo dito, mga kapatiran, lumuhod sa panalangin for soul winning, mga kapatid. Okay? So, it always partnered with God. So, dito, but not a replacement of God. In next slide. Ano mo na lang, para tayo mabilis. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan. Mayroong party ang Diyos, meron din tayong party dyan. Praise the Lord. So, hindi ito magsosolo ka lang. Okay? Ibig sabihin, sa bawat soul winning, hindi lang soul winning talagang mayroong, kumbaga, partner natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Okay? Bakit ganito, mga kapatid? Way back in the Garden of Eden, once yung spiritual world nag-meet ang physical or material world, yun po yung time na kumikilos ang Diyos. Okay? The Garden of Eden, yun yung kung saan yung physical world nag-meet yung spiritual world. Okay? Malawak na pag-aaral yan. Hindi ako pupunta sa theology, mga kapatid. Praise the Lord. Pero ito ang sinasabi ko, na tayo ay nasa physical, kailangan natin makipag-connect sa Diyos para makakilos ang Diyos. Hindi pwedeng tayo lang. Okay? Nangyari din yan, mga kapatid, sa panahon ni Jesus. Si Jesus, kailan ba nangyari ang miracle? Nung sa panahon ay nasa laman pa siya. No record in the Bible na merong miracle na nangyari after His resurrection. Wala, mga kapatid. Kailan nangyari ang miracle again? Nung napuspos ang mga alagad ng banal na espiritu, that's the miracle comes. Okay? That's when the miracle comes, mga kapatid. So, mayroong partnership always ang Diyos. So, dito, mamaya tatalakayin natin yung prayer and fasting. Yan din po kung saan nagkatagpo yung spiritual world and then physical or material world. At ganun din dapat ang church na kung saan nagkatagpo ang spiritual world aspects and physical, mga kapatid. Hallelujah. And ganun din dapat sa atin bilang puspos ng banal na espiritu, nagkatagpo ang physical or material and spiritual, mga kapatid.
That's why when we became a temple of God, napuspos tayo ng banal na Espiritu, there is a power, mga kapatid. Hallelujah. Pero once umalis ka doon, yung knowledge na natutunan mo that time, hindi mawawala yon. Steady yon. Pero anong nawawala? Yung power. Ano sabi ng Biblia? Ever learning. Okay, yung mga slides natin, mga kapatid, wala masyadong sulat-sulat yan. Kasi that is just an illustration. Kaya malaya kang dyan, malaya kang mag-slide-slide dyan. Depende, tundan mo na lang ako. Praise the Lord. Saan na ba tayo nun? Ever learning but never able to come to the knowledge of truth. Anong susunod na talata nun? They are in the form of godliness but denying the power thereof. Bakit? Ito, mga kapatid, praise the Lord. Once ang isang mananampalataya lalayo sa church, yung knowledge niya mananatili. Kaya pag napuntahan mo sa bahay niya, ang sasabihin niya, alam ko na yan, brother. Alam ko na yan. Bakit? Di naman nawawala yung knowledge niya eh. Pero yung power, nawawala. Tingnan mo pag may mag-testimony dito, na yung makita mo sa buhay niya na faithful talaga siya, yung testimony niya, may power, mga kapatid. Pero pag nag-testimony ka dito, na papanjin-panjin ka sa pananampalataya mo, walang effect doon sa mga hearer. Hindi dahil kinokondem ka, kundi dahil yung mensahe ay nawawala ng kapangyarihan because you forgot to recognize God in your life at hindi mo na isa pabuhay. Naniniwala kayo doon? Mismo sa atin, hindi na tayo doon. Experience natin yan. Bakit Kristiyano na ako? Bakit yung testimony ni brother, hindi ako ma-encourage? Why? Testimony, nagkakaroon niya ng power habang nanatili ka. Pero once hindi ka nanatili, there is knowledge, pero but no power. Kaya yung sabi ng Biblia, ever learning but never able to come to the knowledge of truth. And in the form of godliness, nagla-learn na sila, pero hindi sila umano sa katotohanan. Kasi ang katotohanan, sabi ng Biblia, worship in God in spirit and in truth. Praise the Lord. The truth will set you free. Sabi doon, malaya ka, mga kapatid. Malaya kang harapin anumang hamon ng buhay na manatili ka sa pananampalataya. Now, baka maisip natin, Brother BJ, baka puro salita ka lang. Now, I tell you, mga kapatid, since my conversion time, okay, I am not preaching, hindi ako nag-teach dahil lang sa galing ng salita. O kung nararamdaman man natin, that belongs to God. Walang sa atin doon. Yung glory, walang sa atin yun, mga kapatid. Hallelujah. Pero, this is proven and tested. Pero of course, hindi natin ipapagmayabang yung mga soul winning dahil ang conversion nun ay sa Diyos. Pero, from the start, na ito ay glory lang talaga sa Panginoon, na na-convert tayo, mga kapatid. Ilang churches na rin ang naipundar sa tulong ng Panginoon. Ilang mga kaluluwa na rin ang na-soul win. When I was in Palawan, sino yung mga nakakita ng mga baptism doon? Sobrang dami, mga kapatid. Praise the Lord. Si Commission. Pumunta kami ng Rizal. There are 21 ba yun, Commission? Nag-preach ka doon. So, hindi tayo nagsasabi dahil lang sa galing ng ating salita, kundi dahil ito sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Again, wala po tayong pagmayabang doon. So, number 1, ang yung tatlong calling, bibilisan ko lang ito. Binubuo natin ngayon is yung number 1 last Sunday, na topic natin, yung why we win souls. Yung number 1 doon, it is the heartbeat and mind of God. So, I think tatlong reason. And bawat isa nun, may mga sangayon. Okay, kaya yung topic nung last na pinakauna natin, sobrang lawak nun. Eto, doon pa lang tayo sa number 1. Okay? Tapos mayroong doon na 3 callings. Ano yung 3 callings na yon? Bilang mga soul winner? A farmer, a fisherman, and a witness. Yan tatlo na yan, paulit-ulit yan sa Biblia. Related lahat doon. Okay? Ito yung dapat natin maintindihan.
Okay, as a farmer, praise the Lord, sabi ni 1 Corinthians, ni Apostle Pablo, 3:6 to 7, I planted the seed, Apollos watered it, but God gave the increase. Ang Diyos ang nagpapatubo. So neither the one who plants nor the one who waters is anything but only God who make things grow. Tayo ang nagdilig, tayo ang nagtanim, pero remember, ang Diyos ang magpapatubo. Ang Diyos ang magko-convert. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Kapag napunta ka sa isang lugar, pinadala ka ng Diyos doon, and then wala pang na-convert. Just wait. That's right. Kung kailan kikilos ang Diyos. Amen. Hintayin mo kung kailan siya i-convert ng Panginoon. Kasi kung that time hindi pa siya kino-convert ng Panginoon, maaaring mayroon pang bagay na gagawin ang Diyos sa kanya. Amen. Okay? So merong ganun mga kapatid, praise the Lord, na next mo na. Okay, God's rule and our role. Yan. O, tama. Our role and God's role. Ang trabaho natin mga kapatid bilang farmer is magtanim, number 1. Ibig sabihin, to share the word. Number 2, magdilig. To follow up, to discipleship, and kasama dyan actually mga kapatid, yung, nandito pa lang, gumagana ba ito? Wala. Okay, sa'yo na lang. Praise the Lord. Ang trabaho ng farmer, number 1 is magtanim. Number 2 is magdilig. Okay, that is magtanim to share the word. Number 2, magdilig, follow up, discipleship, testimony mga kapatid, kasama yan. Okay, number 3 is patience. Yung matyaga kang, maging matyaga. Praise the Lord. Kasi dito nga mga kapatid, hindi challenge ang pag-open, pagsimula. Challenge dito yung pagpapatuloy. Yun ang challenge mga kapatid. Patience, kahit wala pa agad na bunga, go ka lang. Bakit? Once pumunta ka sa isang lugar, nag-share ka ng word, may ma-convert man yan o wala, victory mo yan. Why? Kasi nag-step forward ka doon sa calling ng Panginoon to preach the word. Kaya victory yan. Once nakapunta ka sa isang lugar, may masuluin man or wala. Pero kung may masuluin, that's another victory mga kapatid. Praise the Lord. At minsan, sa Bible, maraming mga preachers na ilang years na, Jeremiah, 40 years, nangaral, walang na-convert. Tagal no? Ilang years pa lang tayo nangaral, wala sa katiting. Ako, yung pangangaral ko, maliit pa lang kay Brother Noli, kay Pastor. Diba? O sa iba dito, mga kapatid, kay Brother German, kay Brother Apin, kay Sister Merna. May commission, katiting lang yung sa akin, mga kapatid. Praise the Lord. Kasi mas nauna kayo kaysa sa akin. Pero gaya nga dito, walang paunahan dito. Okay? Hindi kasi ito competition eh. Nagtutulungan. Praise the Lord. So ito yung role naman ng Diyos. Siya ang nagpapabunga. Hindi mo kayang gawin yan. Conversion. Sa Diyos yan. Siya ang nagpapalambot ng lupa. Amen? Kahit ano pang dilig mo, ako farmer ako eh, kahit ano pang dilig mo dyan, kung talagang tag-araw, mahirap mo, mantakin mo, isang hektarya lupa, didiligan mo yan lahat, di talaga yan lalambot mga kapatid, kulang yung kapasidad natin yan. Siya ang nagbibigay ng ulan, araw o panahon mga kapatid, that is grace. So nandyan na lahat, conversion, heart, and grace, sa Diyos yan. Yung conversion ay sa Diyos, yung paghipo ng puso ng tao ay sa Diyos. Kaya huwag tayong mapikon, huwag tayong mainis kung may mga doon na hindi nahipo. Minsan tinatanong natin sa sarili natin, tama ba yung pinangaral ko? Bakit hindi sila nabibless? Okay lang yan. As long as alam mo na nagpailalim ka sa presensya ng Diyos, in line yung tinuturo mo sa principle ng Diyos, huwag kang mainis doon. Go lang, mga kapatid. Praise the Lord. Pangalawang calling, ano yon? Bibilisan ko lang. As a fishers of men. Yan, familiar tayo dyan. Sino yun? Si Peter. Ano sabi doon? Launch out unto
the deep. Okay? And next mo, kapatid. Yan. Nakakuha siya ng isda. Our role, yan. Our role muna. Okay? Our role is sumunod lang. Launch out unto the deep. Number two, ihagis ang lambat. Trabaho natin yan to evangelize, to outreach. Yun lang, hanggang doon lang mga kapatid. Okay? Maging matapang. Kahit walang huli, sige lang. Si Peter, nung gabi, buong gabi yun, dapat madaling araw yun, wala na. Umuwi na. Kasi naranasan ko rin mangisda. Pag abot ng alas 4, uwi na kami niyan. Pero si Peter, nadatnan ni Jesus doon, umaga na. Ibig sabihin, nagbabaka sakali pa rin na mayroong mahuli. Kahit sa last na diba? Pero tayo mga kapatid, kahit minsan na walang na-convert, pero sige, push pa rin. Salamat sa ating pastor, mga kapatid. Hallelujah. Ganun. And, breakthrough came when Peter obeyed Jesus, not his own strategy. Ayan, this is self-awareness, mga kapatid. Nung wala tayong huli, let us check ourselves. Bakit kaya wala pa akong nasusulwi? Wala akong huli. Amen? Yes. Ba't wala pang isda? Ang lawak ng karagatan. Praise the Lord. Nandito yung sunod. God's rule. Okay? Kanina, wala siyang huli, and then na-meet niya si Jesus. Ito yung role ni Jesus. Siya ang nagdala ng isda. Okay? Results. Siya ang nagbigay ng lokasyon at timing. Kasi si Peter doon lang sa medyo mababaw eh. Kasi sabi niya, launch out unto the deep. Ihulog mo din doon sa malalim. Lumalim ka pa. Kasi baka mababaw ka lang. Okay? Ganon din yung seed. Kapag naitanim mo sa ibabaw, medyo mahirap ang pundasyon nun. Pero pag sa ilalim mo yan naitanim, nailubog yan, yun, magandang ng form ng ugat nun. Okay? Siya ang nagbigay ng lokasyon at timing. Okay? May mga times na may conviction ng Panginoon, dinala ako dito, walang problema dun. Kasi ang Diyos ang nagbibigay niyan. Okay? Di natin masisi ang bawat isa na, bakit si nandun na? Dapat dito marami pang soul. Ano magagawa mo? Yun ang conviction niya na binigay ng Diyos. Just obey. Yes. Okay? Kung nandyan ka, ikaw nang gumawa. Okay, ito, true story mga kapatid. May isang Bible school student. Dito siya, graduate na siya ng theology, Bible school. Nag-post sa social media. Sabi niya, hindi ko na nagagampanan yung calling ko. Kasi nasa malayo ako, walang church. Yun ang sabi niya. Kasi doon sa training ng Bible school, nung nakausap siya ng ang training pala doon sa Bible school, after mong mag-graduate, hindi naman siguro lahat ng Bible school, no? Ganon. Pero hindi ko lang din po alam. Kasi sa akin is Bachelor of Theology. That is 4 years, mga kapatid. Tuloy na sa 3rd year lang tayo. Pero di natin yan sinasabi nung unang mga panahon. Kasi ayaw kong yon. So ngayon, nasa 3rd year na ako. Actually, mahirap ang tuition doon. Medyo malakihan, mataas mga kapatid. Praise the Lord. Pero that's all glory to God. Hanggang ngayon nag-aaral tayo. Pero hindi yon doon sa knowledge. Kaya nga ito yung sinasabi ko always after ng klase namin, niluluhod ko sa prayer, Lord, give me a teachable heart. Kasi minsan di maiwasan doon na, ba't iba yung tinuturo? Ganon. Mag-react agad. Sabi ko, kalma ka lang, Brother BJ. Makinig ka muna. And then at the end, ganun pala. May subject na Rizal. Ba't ganito Rizal? Yun pala, may purpose sa dulo. Okay, doon ko nalaman na bakit pinatay si Rizal dahil inaral niya ang Biblia, pinapatay sa ng mga pari. Alam mo yung mga ganun. So, may connection pala. Kaya pag di mo tinanggal mo na yung knowledge mo, naging pride, wala kang matutunan doon. Well, ang training pala nila doon, pagkatapos ng Bible school, pupunta sa isang church, and then doon maging worker. Paano yung tao na yon? Hindi siya napunta siya sa lugar na walang simbahan.
Wala daw nag-ano sa kanya na, pastor, kaya doon, hindi pwedeng puro talino lang. Hindi pwedeng puro wisdom and knowledge lang. Kailangan talaga mga kapatid, may puso. May knowledge siya. Sapat yung knowledge niya. Kailangan kulang yung puso. Hindi na-develop. Lumaki utak, lumiit puso. Malaki ang ulo, maliit katawan. Mahirap yan mga kapatid. Praise the Lord. And, ito na sabi ko sa kanya, kapatid, you don't need a church para gampanan ang calling mo. Kung nasaan ka inilagay ng Panginoon, dun ka. You can preach kahit walang church dyan. At yun ang maging simula ng church. Amen. Praise the Lord. Siya ang nagpuno ng lambat. Harvest. Sa Diyos yun. So maybe that time is mali yung strategy ni Peter. Na-meet niya si Jesus and then doon kung saan lokasyon, sumunod lang siya kay Jesus. So sa soul winning mga kapatid, huwag tayong panghinaan. Again, lahat tayo nagsusoul win. It is not about preaching the word outside the church. Okay? Hindi porket musician ka, hindi ka na nagsusoul win. Kasi, ang dami kong na-witness. In-invite ng musician. Pagdating sa church, kumanta lang si sister. Na-revive siya mga kapatid. Nakatanggap ng Holy Ghost. Kumanta lang. Anong kanta nun? Bakit di mo pagbigyan ang may kapal, alam niyo yun? Nabaguhin ang ikot ng iyong buhay. Doon sa kanta, na-convert yung kaluluwa. Amen? Di ba mga kapatid? Praise the Lord. Kaya hindi porket nandito ka, you are not part of soul winning. You are part of soul winning mga kapatid. Pero again, hindi ko pinawalang bahala yung preaching the word outside. Kasi tatalakayin din natin yun. Okay? So magkaiba lang talaga. Next, kapatid. Number 3. Ano yung number 3? As a witness. Okay? Okay pa ba tayo dyan? Ito purely teaching to. Nung una kasi, nahaluan pa natin ng konting exhortation. Ito purely teaching. As a witness. Okay, next muna kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. Ang trabaho ng witness, ano yun? Magpatotoo. Tell your story. Tingnan mo mga kapatid. Sa isang hukuman, kapag may nag-witness dyan, na alam mong kriminal ang witness, medyo nabawas-bawasan yung percentage ng paniwalaan yun. Bakit? Kasi ibabalik sa kanya yung mga ginagawa niya. Bakit kita paniniwalaan ikaw mismo gumagawa ng ganyan? Nagwi-witness siya. Di ba? Oh, isa yan sa mga subject namin sa political science. When I was in first year college, mga kapatid, may subject kami gano'n. So, tell your story. Mayroong dalawang side of preaching. Okay? Sa soul winning ito mga kapatid, hindi sa church. Okay? Hindi lang sa church, I mean. Yung the blood and the life. The blood and the life. Ano yun? Yung isa is you are preaching the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Okay, yun ang ginagawa natin sa kalsada minsan. Yung life is the application of the blood of Jesus in your life. May mga na-convert because of testimony. Okay, dalawa yun. Blood, which is baga parang doctrinal siya. Death, burial, and resurrection. Ito yung kapatid. Kailang mamatay, malibing, mabuhay. And merong isa, life. Kung paano ka na-convert. Kung paano ka binago ng Panginoon. The application of the gospel in your life. So dito, magsalita ng totoo na may kababaang loob. Ayan. Maging ehemplo. Ito yung sinasabi ko. Mag-iba. Ito kasi mga kapatid, kung makikita nyo, ito, hindi naman sa pag-condemn. Sana nga hindi mapunta sa condemnation. Pero may mga pastors na wala namang perfect kasi. May nagkakamali din. Okay?
Pero makikita nyo, may mga iba na alam mong gumagawa ng mga masama. Meron ding makikita mo na pastor na talagang devoted sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Tingnan mo. Kahit yung isa magaling sa preaching, pero alam mo yung buhay na involved sa pornography, adultery, yung mga ganon. Sa tingin mo, mahihipo yung puso mo dahil sa galing ng preaching niya? Hindi. Alam mo yung buhay eh. Ngayon, itong isang pastor, hindi magaling sa preaching. Hindi magaling magsalita. Pero alam mo yung dedikasyon niya sa pananampalataya niya. In my experience, doon nagkakaroon ng revival sa church. Mas grabe yung pagkilos ng Panginoon. Why? Kasi it's not just about yung galing mo sa pananalita. Pwede kasing maipon yun eh. Mag-aral ka ng mag-aral, pwede kasi yun eh. Pero yung puso, mga kapatid, hindi pwedeng dayain yan. Pwede kang dayain ng puso, pero ang puso hindi mo pwedeng dayain. Nagigets nyo? Amen. The deceitful, yung heart, pwede kang dayain ng puso, pero hindi mo pwedeng dayain ng puso mo. Kasi kung ano nasa puso mo, lalabas at lalabas talaga yon. Kaya dito mga kapatid, maging ehemplo. Ito yung hindi mapanghusga. Iingatan natin sa soul winning na huwag kang manghusga. Huwag kang mag-focus sa mali niya. Marami akong testimony dyan mga kapatid na nag-soul win ako nag-evangelize ako when I was in Surigao City that time. Na, ito konting testimony lang. Sabi ko, Lord, may dala-dala akong maleta, may dala akong gitara, and then, ganito ako na sapatos, naka-slacks ng black, naka-checkered na polo. May imagine nyo na siguro mga kapatid kung pogi ako doon. Pero, ganito. Dumating ako ng Surigao City na 500 pesos ang pera ko. Wala akong kilala, wala akong tawag dito. Wala akong matutuluyan. And that time, magkahapon na, sabi ko, Lord, may nakita ako doon na building na 3-story. Sabi ko, Lord, diyan ako matutulog. Sa bahay na yan. Yun ang pinag-pray ko. Kasi, wala din naman akong pera eh. Wala akong bayad pang hotel. Eh kung mag-pray ka na lang, piliin mo na yung gusto mo. Amen. Amen? Kasi kung mag-pray ako na, ay hindi, dito ako sa saan ba yung bahay dito na medyo pangit konti para yun yung i-claim ko. Hindi. Doon sa 3-story na house na yun, sabi ko, Lord, dito ako matutulog. And hindi lang isang beses nangyari sa akin yan. When I was in Samar, ganun din nangyari. Ngayon, pagdating ko pa lang doon, siyempre, may dala akong bag. Pero hindi ako nagpapakita ng Bible muna kasi may mga may mga bagay na ganyan. Pag nakita ng Bible, medyo na yung tao eh. At iba na yun yan. O, tracks lang din ako. Tapos, nagdidilig yung may-ari doon. Sabi ko, ma'am, mag-share lang po ng Word of God. Ay, hindi po, busy kami. Pero agad. Pero sabi ko na, Lord, dito ako matutulog ngayong gabi. And, hindi ako umalis doon. Habang nagdidilig siya ng mga halaman niya, I keep on appreciating doon sa ginawa niya at doon sa halaman niya. Again, di ako nagsisinungaling. Sinasabi ko lang yung totoo based sa nakikita ko. Kasi ang tao sawa na makakarinig ng negatibo sa labas. Yun na yung buhay nila. And make a change. Pagdating mo doon, huwag kang maglagay doon, huwag kang maghasik ng lagim. Liwanag ang ibibigay mo doon. Dapat pagdating mo doon, yung dilim na yun, magliliwanag. Hindi sila makondemn dahil sa mga ginagawa nila. Alam na nila yun. Yun na nga ang ginagawa nila eh. Binuhay. Yun na nga ang buhay nila eh. Kasamaan eh. Bakit mo pa i-explain? Huwag na. Madilim dito. I-turn on mo lang yung light. At yung dilim, lalayas yan. Pero kung madilim dito, and then, ano ba to? Dilim-dilim. Walang magagawa yan. Madilim pa rin. Kaya,
sabi ko sa kanya, ma'am, ang ganda ng bulaklak mo. Siyempre, agriculture din ako, nag-graduate. May na ibibigay ako sa kanya na mga maganda rin mga tips. And, nagtanong siya, sir, taga saan po pala kayo? Galing pa ako ng Cebu, ma'am. And then, dumating ako ito, nag-evangelize. Ah, ganun po ba? Ano ba yung dala mo? Hindi ko pa nabigay. Nagtanong na, ay, ito, basahin ko ito, ma'am, salita ng Panginoon. Baka may time po kayo. Pwede niyo po basahin. And then, nakukwentuhan na kami. Ngumiti na siya. Ayun. And, to make the story short, sabi niya, taga saan ka pala, brother? Sabi ko, sa Buanga del Norte. Eh, ba't ka nakarating ito nag-evangelize, ma'am? Eh, saan ka ngayon? Sabi ko, pinag-pray ko na sa Panginoon kung saan ako ngayon. Sabi niya, dito ka na lang. Kakaalis ng anak ko. Puntang Maynila. Bakante yung kwarto niya. Kakalinis ko lang. Yun. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Eh kung sinabihan ko siya ng pangit doon, ano ba yan? Ma'am, di maganda yung pagdilig mo. Do you think? Tatanggap siya ng salita ng Panginoon? Palayasin ka. Hindi. Hindi mapanghusga. We are called to be a witness, not being a judge. Amen. Amen? Pag may kapatiran na lumalapit sa akin, si brother ganito kasi. Hindi ko siya direct na, uy, masama yung ginagawa mo. Huwag yan, chismis yan. Hindi ko ginaganyan. Ano ginawa ko sa kanya? Hinayaan ko siyang magsalita, and then kung matapos na siya, doon sa dulo, ganito kasi yan, kapatid. Lahat na nangyari yan is para sa atin. Learn to adjust. Siguro dito sa mga nakakausap ko, naririnig palagi nila yan. Wala akong time para pag-usapan yung mga negatibo na yan. Ang kailangan ng tao, yung salita ng Diyos na katotohanan na makapag-enlighten sa Kanya. Hindi yung makapagpa-down sa Kanya. Amen? Kaya itong sinasabi ko kanina, yung gifts, pag wala yung fruits, para kang agila na isang pakpak lumilipad, lagapak yan. Why? May gift of discerning, pero walang fruit of love. Ang nangyari, na-discern kita kapatid, nangangalunya ka. Napahiya yung tao eh. Do you think makaya niyang iharap yung mukha niya sa church? Mahiya yun, lalayo yun. Ang gift, mga kapatid, hindi nagpapahiya. Kundi kapatid, ganito. Alam mo na nga, huwag mo na sabihin, alam niya rin yun. I-guide mo siya into repentance. I-lead mo siya, dalhin mo siya, iluhod mo siya. Ano magagawa mo? Nagawa niya yun. Diba? Yes. Amen? Ipakita mo na mahal mo pa rin siya. Kasi kahit yun ang nagawa niya, wala ka na magagawa doon. Nagawa na niya. Kahit yun ang nagawa niya, mahal pa rin siya ng Diyos. Kaya no choice tayo, kundi mahalin pa rin siya. Amen? Pero hindi ko sinasabing bawal ang mag-review. Pwede. Pero dapat ang maramdaman niya yung pagmamahal. Next slide. God's role, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan, siya ang kumikilos sa puso, siya ang humahatol. Diyos lang ang nagja-judge. Tayo ay nagwi-witness. Okay, next. Bilisan na natin. Okay. Be faithful in your calling. So, magtanim tayo ng like a farmer na pinagkatiwalaan yung process, na iniisip natin ang Diyos ang patubo. Disciple like a fisherman. Nandyan yung mga pain na ano natin last time. Praise the Lord. And testify like a witness, mga kapatid. Praise the Lord. So, hanggang dyan lang muna tayo. May natutunan tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Ang mensaheng ito, maaaring naririnig nyo na. Okay? Pero bakit ko natalakay ito? Kasi binibuild natin doon yung number 1, the mindset and heartbeat of God. Yun ang nabuo sa atin this day. And by the next time, okay, doon na tayo sa approach. Okay? Doon na natin matalakay yung mga ibang bagay sa sarili and doon sa evangelism. Now, mga kapatid, itong pinangaral ko, proven and tested to. Since 2014,
nag-evangelize na po tayo. Hindi ito ipagmayabang mga kapatid ha. Sana hindi ako misinterpret. Kundi sinasabi ko ito, na hindi lang ito puro muso. Dapat puro puso. Okay? Hindi lang puro muso, kundi kasama puso. Hindi rin, sa soul winning kasi mga kapatid, hindi rin pwede puro puso eh. At walang muso. Tandaan niyo yan. Okay? May kasabihan, puro muso, pero wala sa puso. Tama yun. May mga ganon. Pero, pag may muso, dapat kasama puso. And hindi pwedeng sa puso lang, walang muso. Kasi pinag-usapan natin dito mga kapatid, soul winning. Amen? Preaching, number 1 yan. Sharing the gospel, number 1 yan. Okay? Sharing your testimony. Mayroon talagang uso yan. So, partner yan. Okay? So, nagagamit yung kung anong binigay ng Diyos sa atin. Praise the Lord. Alam ko yung iba dito ay mas bihasa na sa soul winning. Praise the Lord. And itong tinalakay ko is dagdag knowledge na lang. Hindi ko sinasabi dito na ako yung magaling sa soul winning. Hindi po ganon. Kundi nagsisharing of knowledge lamang tayo. Dahil kapag si Brother Noli naman kausap ko, si Sister Merna naman, si Commission naman, and ako sa sarili ko mismo, nagle-learn ako dahil mayroon silang mga strategy at ginagawa sa field na wala sa akin. Okay? So, maging student lang tayo palagi.